Bakit ka pati palaging galit kay Nick? Anong palaging galit? Uto-uto. Ang ahas, tinatansya niya muna ang kanyang bibig na mahina bago niya ito lingkisin. Ano mo sabihin? Paano kung may secret siya sa'yo na hindi sinasabi? Ha? Anong klaseng tanongin? Wala, nagsosurvey lang kasi ako sa mga loyal. Talaga, tigas ng ulo. Ah, ako pa yung masama. Ito na ang oras para magpaalam ka sapagkat hindi naging sapat ang nakuha mong boto galing sa VIP subscribers. Maya-maya ay malalaman na natin kung sino ang tuluyang maaalis at mananatili sa Do Anything Challenge. Ikaw naman na Laika at Trisha, anong masasabi mo kay Nick? Para po sa akin, ang masasabi ko po kay Nick ay I hope po na mailigtas siya ng mga VIP subscriber at manatili po siya sa challenge para mas malawak pa po yung time na mag-getting to know each other pa po kami lang. Ang masasabi ko lang po kay Nick is, sa challenge niya to, maging totoo ka sa sarili mo na walang halong pagpapanggap. Okay, well said. Ikaw naman, Gada, anong masasabi mo kay CJ? Naway bigyan niyo pa po si CJ ng pagkakataon na manatili at ang message ko naman po kay CJ ay huwag niya pong damdamin kung ano pong mangyayari and basta nag-enjoy po kami. Okay. Parang ramdam na ramdam namin nag-enjoy talaga kayo. Ano naman ang huling message niyo, CJ at Nick? I hope po na iboto niyo po ako and siguro ingat na lang po sa sarili ko kasi sa tingin ko naman ginawa ko po yung best ko. Para sa akin naman po ay mag-iingat po silang lahat at lalo na po doon sa isa. Sana po maging maayos ang laro nila at saka yung mga challenge na gagawin ko. Sa tingin nyo, CJ at Nick, bakit deserve nyo na manatili sa Do Anything Challenge? Para sa akin po, para mag-guide ko yung halos lahat at saka makasama pa sila. And ako naman po ay sa tingin ko deserve ko po ito dahil meron pa naman po akong ibubuga and meron pa po akong potential na inalabas and gusto ko po silang makasama hanggang dito. Ito na ang oras para magpaalam ka sapagkat hindi naging sapat ang nakuha mong boto galing sa VIP subscribers. Nick Padillo. Alam ko naman na ako ang maalis dahil malakas si CJ sa taong bayan. Dadalawang isip ako kung gagamitin ko pa yung power to save kay Nick. Pero pagkakataon ko na to para mas mapalapit sa kanya. Kaya tinas ko yung kamay ko. Ano yon? Maaari ko po bang gamitin yung power to save? Para po kay Nick. Kung gayon, kung sigurado ka na. Sigurado ka na ba? Sigurado po. Okay. Kung sigurado ka na,
Nick Padillo, ikaw ay mananatili pa sa Do Anything Challenge. Krisha, salamat. Yan, GVs, ito pa lang ang simula ng challenge na kakaharapin ng mga challenger. Muli, ako ang inyong host dito lang sa Do Anything Challenge. Krisha, salamat nga pala sa pag-save mo sa akin. Naku ba, wala yun. Basta kompleto tayo at walang natanggal. Utang na loob ko to sa'yo. Tsaka, kahit na paminsan, iba yung pinapakita ko sa'yo, nandiyan ka pa rin. Naku ba, wala yun. Ayos lang yun. Salamat ha. Wala nga yun. Una na nga pala ako, may pupuntahan na ako saglit. Sige, sige. Sobrang saya ko nung kinausap ako ni Nick para pasalamatan. Sobrang nag-alala talaga ako sa'yo. Papasalamat na lang talaga ako kasi hindi ka natanong. Sa akin pasalamat. Pasalamat ka sa Candles. Kasi, dahil sa kanila, hindi ako natanggap. By the way, yung issue nga pala kay Nick, alam ko na. Paano mo nalaman? Hihingi kasi ng tulong sa akin yung tao. Kaso, hindi ko naman matulungan kasi pares ko sila kaibigan. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ko yung sinabi ni Lurub na alam na niya na gusto ni Kuya Nick na magkabalikan ng Nicktel. Nagalit ka ba? Kala ko talaga something kasi sa'yo. Pero alam mo, nag-aalala talaga ako. Kasi, syempre, di ba, kaibigan natin si CJ tsaka si Gada. Tapos may mga ganyan nangyayari. So parang hindi ko lang kaya na naglilihim tayo sa kanya. Ako rin naman, kaso wala tayong magagawa eh. Hindi lang naman si Kathleen yung nahihirapan. Kasi kaibigan ko rin naman si Gada at CJ. Dito pala kayo. Kanina pa ba kayo dyan? Naka-istorbo ata ako. Nga pala. Sabi ko na kay Kathleen na alam ko na. Total, alam niya na naman dalawa eh. Tutuloy ko pa rin yung plano ko. Hindi pa rin nagbabago ang isip ko na muling makalabtim si Gada. Tsaka, sa huling pagkakataon, maaari niyo ba ako matulungan? Na-stress talaga ako kay Nick. Alam kong mali yung ginagawa niya, kaya tinapat ko na. Pasensya na talaga, Nick, pero hindi eh. Isipin mo, di ba may kapatid kang babae? Tapos, sa kanya nangyari yung ganitong sitwasyon, bilang kuya, ano yung mararamdaman mo? You need to accept the truth na hindi na talaga kayo pwede. Tsaka, bilang babae, tsaka kaibigan na rin nila, masakit yung ganyan, parang napaglalaruan ka. Kaya, kuya, tigil mo na. Bilang babae, hindi deserve ni Krisha, Laika at saka Gada yung ginagawa ni Kuya Nick. May sakit sa babae yung paglaruan ka. Krisha, nagsayang ka lang ng power dun. Di mo alam ginagawa mo. Ha? Bakit? Tsaka, bakit ka pati palaging galit kay Nick? Anong palaging galit?
Uto-uto ka. Hindi talaga malis yung inis ko kay Krisha sa ginawa niyang pag-save kay Nick. Nagsisiksikan ba naman yung sarili niya sa taong hindi naman siya ang gusto? Ha? Di kita maintindihan. Ka kasing magpauto. Hindi mo pa... Sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Sabi mo kang magpauto. Palaging galit si Laika. Di ko alam kung saan nanggagaling mga sinasabi nun. Alam mo, hindi ko alam yung mga sinasabi mo. Ang weird mo. Gusto mo kang ko. Uto ka kasi. Hindi ka ba masaya na nasib si Nick? Paano naman ako magiging masaya? Wala. Ba't parang inis na inis ka talaga kay Nick? Hindi ko talaga ikaw maintindihan. Muna akong pansinin. Bayaan mo na lang ako. May nakita niyo ba si Kathleen? Kanina ko pinahanap yung babae, hindi ko makita. Hindi ko naman napansin. Ikaw ko siya nakita mo ba? Hindi ko din napansin. Baka nandiyan lang yun. Saan kaya napunta yun? Bakit parang ang lulungkot niyo? Uy, ang astig. Paras kayo nakaputi. Dapat pala pinahiram ko to sa'yo kasi para kayo couple. Ba't parang tumahimik kayo nung dumating ako? Aalis na ako. Pupuntahan ko lang yung mga girls doon. Sama ako. Tsaka na. Tsaka paminsan-minsan, kailangan nyo rin mamiss ang isa't isa. Lagi ka lang nakasama dun. Gusto kong sumama kay Kathleen. Kasi ang totoo niyan, hindi ko na masikmura pang makipagplastikan kay CJ. Nga pala CJ, congrats dahil niligtas ko ng VIP. Salamat. Ano nga pala yung pinag-uusapan niyo? Wala naman. Ikikento lang kami tatlo. Nararamdaman ko na may pinag-uusapan sila na ayaw nila na marinig ko. Gada, para siya una naman ako ha. Sige. Uy, nakapuntos ka na ng malaki. Saan naman? May patanong-tanong ka pa. Kay sa ginawa mong pag-save kay Kuya Nick. Ano ka ba? Wala yun. Hindi kilig yard. Hindi Ikaw talaga, Gada. Kapag kausap ko si Gada, ang gaan ng pakiramdam ko. Kasi siya lang yung bukod tangi sa lahat na sumusuporta sa akin para kay Nick. Tinit. Grabe yung hit index. Hindi na pa ako pinapawisan eh. Red pa rin yung dahon na yun. Ngayon ko napansin. Asa? Ay, oo. Joke na kumukita eh. Uy! Kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba galing? Si Kathleen dumating na parang latang at wala sa sarili. Kita sa mga mata niya na may problema siya. Wala, nagpahangin lang ako dun sa may manggahan. Kanina ko pa napapasin, ba't parang wala ka sa sarili mo? May problema ka ba? Wala. Nadala lang ako ng emosyon ko dahil dun sa nangyari sa eviction. Ang ahas, tinatansya niya muna ang kanyang bibig tamahin. Bago niya ito lingkisin. Ano mo sabihin? Wala lang. Binibigyan lang kita ng warning bago pa mahuli ang lahat. Gulong-gulo na nga yung isipan ko. Sino ba yung tinutukoy niyang ahas? May tanong ako. Ano bang type ni Nick sa babae? Ikaw? Hoy, ano daw type si Ha? Ni Nick sa babae. Alam ko. Black hair. Eh, hindi pala may buhok. May mata. Seryoso ako. May C sa pangalan. May C-R-I-S. Wala, nagiging dululo ako. Naganon ka pala? Kala ko hindi. Naku, ikaw, tulungan mo naman ako dito. Ikaw palagi na ako kasama mo.
Ha? Hotdog? Nagtatanong siya kung ano daw, like, type ni Kuya Nick sa babae, natitipuhan niya, gano'n. Tao. Tao, oo, tao talaga. Ayoko na. Parang wala talaga to sa sarili. Ayoko na magtanong. Yan. Pag di na to nagtanong kahit kailan, biloso mo kasi yung kauna. Ang weird talaga ng mga tao sa paligid ko. Parang may mga tinatago or OA lang talaga ako. Salamin dito. Laika, bakit parang hindi ka nag-skincare? Ha? Bakit pa ako mag-skincare? Eh, sabon lang naman yung katapat nitong mukha ko. At saka, kung pangit naman ang kalooban ko, ba't pa ako mag-skincare? Masasayang lang. Bakit? May pinapatamaan ka ba? Ha? Anong pinapatamaan? Wala ka, sarili ko nung sinasabihan ko. Ako ba pinariringgan niya? Wait lang ha, magsi-CR lang ako. Diba? Paganda ng paganda, hindi mo na pagandahin yung kalooban. Kung may skincare lang para sa kalooban, bililhan ko na isa dyan. Para makahalata naman. Simula nung nangyari yung The Challenge, parang iba na talagang like yung kaharap ko. Napansin niyo ba yung inuugaling ni Laika ng mga nakalipas na araw? Oo. Naninibago ako sa kanya ngayon. Parang may iba. Baka naman may pinagdadaanan lang. Malay mo may problema. Kasi ganun yung yung mga pinakita niya. Ano may problema niya? Baka nandyan. Sabihin naman. Chismosa naman talaga kayo. Baka naman dyan. Tara, matulog na. Mag-chismosa kasi. Hindi, kasi. Ano hindi? Hindi ka chismosa? Tara na, matulog na. Lalo kayong chismosa. Humingi ako ng payo kay Kuya Nick sapagkat alam ko na mapapagkatiwalaan ko siya. Nick, may tatanong ako sa'yo. Ano yun? Paano kung yung taong mahalaga sa'yo ay kasimpleng pinapormahan ng iba? Kahit alam naman na gusto mo siya. Kinakabahan ako sa tanong ni CJ. May alam na ba siya? Baka masira yung plano ko. Kung importante ka din naman doon sa taong mahalaga sa'yo, hindi mo kailangan mag-overthink. Eh di, kampante ka lang, tsaka kung mahal ka naman talaga niya, importante ka sa kanya. Hindi ka naman ipagpapalit mo. Tama yung sinabi ni Kuya Nick. Dapat hindi ako mag-overthink. Oo nga, no? Bakit nga ba ako mag-overthink? Eh, alam ko naman ako yung gusto niya. Bakit mo ba natanong? Wala. Lorob. Gaano yung kakilala ni Kathleen ng isa't isa? As in, kilala namin. Isipin mo, 3 years ba naman kami magkasama? Nagsasabihan ba kayo ng secret? Oo naman. Ah, talaga? Paano kung may secret siya sa'yo na hindi sinasabi? Ha? Anong klaseng tanongin? Wala, nagsosurvey lang kasi ako sa mga loyal. Out of nowhere, magtatanong siya ng ganun. Alam niyo, may gusto talagang makuha ang sagot si Laika. Nakita mo ba sila CJ? CJ? Oo, kasama si Nick. Doon sila sa poso. Nick? Oo. Paktay na. Si CJ? Paniwalain pa naman yun. Baka ma-brainwash siya ni Nick. CJ, kakain na daw. Baka malasong ka pang iba dyan. Ha? Sige, mauna ka na. Hindi, antayin na lang kita. Baka kung mapano ka pa.
Mauna ka na. Matatapos na rin kami. Hindi! Antayin ko na kayo. Talaga, tigas ng ulo. Ah, ako pa yung masama. Parang may laman na yung sinasabi ni Laika kay Kuya Nick. May problema ba sila sa isa't isa? Wait lang. Nag-aaway ba kayo? Hindi, ganito lang talaga kami magbiroan. Sige na, bilisan nyo din. Antay ko na kayo. Kutob ko, may alam na rin si Laika. Saan ba nanggagaling yung mga parinig niya? Ganda. Pakakain. Isa naman. Doon, sana lang tayo. Ay, ito pala. Ito yung... Wala ka pa rin bang gano'ng kumain? Kaya niya sarili niya, Chris. Hindi, busog pa ako. Ano ko nabusog? Hindi pa naman tayo kumakain yun pa lang. Kumain ka na, baka naiiyak ka lang. Nasasaktan ako pag nakikita ko yung bunso ko na si CJ at Gada na nagkakaganon. Hirap na ako. Gustong-gusto ko nang sabihin sa kanila yung totoo. Okay, kain na. Ano naman kaya naisipan ni CJ at natulog siya sa labas? Eh alam naman niyang mabilis siyang magkasipon. Ba't dito ka natutulog? Masok ka dun sa tent. Hindi kasi ako makatulog sa tent. Bakit? Wala. Bakit ikaw? Anong ginagawa mo dito? Iwasan ako ng tubig, nakita kita dito. Uy, malamok dito, baka magkasakit ka, maka-apekto pa to sa challenge natin. Doon ka matulog. Pasok ka. Ayokong matulog sa tent. Lalo na kung katabi ko yung tinutukoy ni Laikang ahas. Sana, ako na lang yung sinusuwi ni Gada. Mag-iingat ka dun ah. Puno ko pa naman din. Ako nang bahala kay Gada. Salamat Kuya Nick ha. Ikaw nang bahala din. Ipapakilala ko na sa inyo ang bagong challenger. Walang iba kundi si Jasmine C.E. Yuli.